Mayong buntag mga kanyag. Welcome nining laing edisyon, laing episode sa amo nga pagpanagmanuban ni Attorney Herbert Gonzales dinistong Tulumanon, Davao del Sur karon, the Provincial Administrator's Time. May buntag ni mo Turns. May buntag di mo diha, Bradero, ug sa tanang naminaw karon sa programa. Karong mga taknaa mga kanyag ni atas sa construction site sa ato ang world class, and I believe this is a Olympic standard stadium. First of its kind, din mga kaanyag sa Tibok Region 11. Turns, proud ta nga ang probinsya sa Davao del Sur nagpasiugda og nagmuntar og iniini nga pasilidad. Turns, unsa imuha mga panglantaw pangunahuna karong mga panahon na? Karong mga panahon na ang update ani niana ni sa mga 55%, no? So, ang ato ang construction karon sa atong stadium or grandstand with bleachers, usa kini sa ipasigarbo nato pohon once ma-completed ni, kay gawas nga dako kay ni siya kapasidad, mga around 2,600 seating capacity ni siya nga bleachers, no, with rubberized oval ni later diri pohon sa ato ang grounds nga gipreparahan pa. Yan ani siya dagkong drainage para dili gyud magbaha dire kung bisag unsang activity atong i-hold dire. So usa ni sa mga iconic projects sa ato ang provincial government karong mga panahona. Iconic in the sense mga kaanyag nga this is the first of its kind sa Tibok Region 11. Tama ba ko, Attorney? Usa ni sa mga mga dagko na mga sports facility nga naa around sa Region 11. But I think this one is bigger than Davao del Norte, no? Yes, murag dako gyud ni siya kay tungod sa iyahang seating capacity nga maka-accommodate siya pila ka libuan ka tawo. So, gawas ni ini, Attorney, doon tay oval, rubberized oval. Unsa may ato ang mga gilantaw nga mamahimong mga activities nga tong i-undertake dinhi niini nga site, Attorney? Kini nga project manggod diri Bradero sa ato ang part kini sa ato ang Governor Douglas Cagas Sports and Business Center Complex. Kini nga project mao kini ang makapakumpleto sa tanang components niining atong sports complex. So kung kini mahumani apil ato ang rubberized oval, pwede gyud ta ka-host dire og mga dagkong activities like sports dabraa or even palarong pambansa. Palarong pambansa. Pwede na to i-host dire, mag-hosting ang Davao del Sur, pwede na kana may tabo dire. So tanan nga mga outdoor events pwede na to ipahigayon din, Attorney. Like for example, mga tawag na 400-meter dash, mga relay, mga shot put, mga baseball, track and softball, field na mga activities, track and field events. So pwede ka na dire ipahigayon. Apil football, no? Kay football field maning tungaan eh. So dapat yun tay duha ka open na basketball courts with bleachers gyapon. So na dire somewhere itukod na to. Unya napag yung volleyball courts o badminton courts. Kini siya, wala kana imong gipang mention karon, badminton courts, volleyball o basketball, doon na pagitay layo gikan din or mga I think walking distance from here. Natay clay court sa tennis o regular nga tennis court, no? Yes. So in other words, Attorney, kung kini maplastar na, mamuntar na, mahuman na kini, do we intend to host davraa or palarong pambansa, Attorney, sa inyuhang plastada karon sa mga plano nga gipahimutang ni Governor Yvonne Ronya Cagas? Of course, mao gyud na ang end in mind nato, no? Mao gyud na atong gihuna-huna nganong gi-desider si Gov Yvonne, si Vice Gov Mark nga imuntar kini nga mga pasilidad dinhi sa atong sports complex with the end in mind nga mo host ta someday, one day, og davraa or maybe palarong pambansa dinhi sa ato ang sports complex. Kay na naman tay Olympic size swimming pool dito, natay tennis courts, pag makumpleto ni pohon, naapod tay basketball coliseum. So okay kay siya nga venue para sa tanang activities. Sa mga plano ba ni ini, Attorney,
unsa ba ni ato ba ni ablihon sa publiko for free, or maybe doon natay gamayng mura og entrance fee para sa publiko nga mag-training dinhi? Of course, for the upkeep, no, and maintenance, no, of this facility, world-class facility magod siya. So nagitay swelduhan dire na momintinar ni ini. That is why we are planning to impose very minimal fees. Very minimal Para fees. lang sa upkeep and maintenance of this facility later on. So kini pod tuyo pod nato ni attorney nga ang ato ang mga kabatan-unan dinhi, sige man tag-ingon nga yes to sports, no to drugs, no? We will also be encouraging young people to train here. Yes, mga dabsuranon na mga youth nato, very welcome kana sila dinhi. Kay in order to produce world-class athletes, world-class youth into sports jud, dapat tagaan natog the best facilities. Tagaan natog pinaka nindot na conducive environment so that ang ilahang pag-ensayo, pag-training dili angol-angol ang training. Kanang pang-expert jud na mga skills, no, and talent sa sports ang atong makuha gikan sa atong youth. In other words, maghon tag mga athlete nato dinhi sa tuang probinsya sa Davao del Sur nga mamahimo mga world-class athletes unya magbitbit sa pangalan sa tuang probinsya sa Davao del Sur. Oo. Mao na siya ang atong gi-envision diha. Mao na tumong og katuyuan anong niani so that ang atong mga kadabsurano na mga kabatan-unan mahimo kini silang mga empowered citizens. Part kana sa atong vision sa province na magkaroon og mga empowered as well as very talented athletes to represent our province in the world arena, no? Dili lang local, pang world class ni nga mga events ang ilahang target natong apilan pohon. I understand, attorney, no, with this inani kadako nga pasilidad nga niata karon dinhi nga ato ang gitukod mga kaanyag, we understand, attorney, nga medyo dako gyud ang ato ang pundo gigahin sa probinsya dinhi. Pila ba ang kantidad sa sapi nga atong gigahin para niini para ato aning mapatiwas ang ato ang pasilidad? Kining project karon phase 1 man kabat kini siya around mga 220 ana. So morning gipunduhan gid siya sa probinsya para tawag ning dikalidad nga pasilidad nga ato ang matagamtam para sa tanang mga kadabsuranon, labi na sa mga kabatan-unan. So wala gyud gi alang-alang sa atong probinsya nga kung magpundo man lang ta para sa pag-empower sa atong kabatan-unan ug para sa mga dabsuranon, atong ihatag ang pinakamaayo nga mga pasilidad alang sa ato ang mga constituents sa atong mga kadabsuranon. Ako for sure, attorney, niagi man kita pagkabatan-o, no? Niagi man ta sa pagkabata. No, usa ta na himong ini atong pagidaron. During your time when you were still young, nangandoy po, attorney, nga makakita inyo ini nga pasilidad sa atong probinsya? Yes, pangandoy gyud nako na kay naamo ko sa Don Mariano sa una, napoy oval dito. Oo, pero yuta. Sige migdagan-dagan dulag tigso. Kung nangandoy po kanus ka ni masiminto, no? Or karon mas grabe pa sa siminto kay rubberized oval man eh. So mag-jogging ka diri, mag-untol-untol ka karagyo diri kay rubber good imong tumbanan. So dili sakit sa tiil. So dili gani ma-injured ang mga mag-jogging diri, one pohon, no? Dako gini siya. So masinati ra ninyo na pohon mga kadabsuranon. Unsa gyud ni ka komportable ang magdagandagan ta, mag-jogging ta, mag-walking ta sa usa ka rubberized oval. Amot og pwede ba magtiniil ana, attorney? Basig pwede ra kay dili man inis tiil. Labi na kay murag sa uban nga mga rubberized oval, murag gina-require nila nga mag-rubber shoes jud ka. Rubber shoes. Mag-rubber shoes jud ka. Wa man giingon dito unsay brand basta kay mag-rubber shoes. So, siguro basin og dipinsa sa acidic ng mga singot na, attorney. Basin. Kay kung mag-tiktak po ta niya, rubberized oval, ngilan po basing magisi ang rubber sa ko. Bitaw mga kaanyag, no? Mga joke-joke na mo ni attorney din sa mga programa mga kaanyag to lighten the moment mga kaanyag. So nakita ninyo ang nagbuntaog ng stadium nato, gitakda kini nga mo hold og 2,600 individuals nga musudong sa mga events nga ipahigayon sa tuang track and field. No? So dinhi, attorney, klase-klase nga mga games, outdoor games ang pwede mapahigayon dinhi, mapa-soccer,
baseball, softball, Oh. then doon natin volleyball, basketball courts, doon badminton courts. Oh. Massive ni siyang pasilidad Mm. nga ato ang giandam para sa mga taga Davao del Sur. Yes, very massive indeed. Kay So sa imuhang pagbalanse attorney, no? Siguro ato ang palakon ang imuhang kaugalingon layo gikan sa pagka-provincial administrator. Oh. Sa imong tan-aw, this is cost effective with respect to the development of our young people to be better athletes sa atong probinsya sa Davao del Sur. kini dili lang ni cost effective, kundi this is a very very important investment, no? Wala na to ni gitan-aw nga gastos, kundi investment ni kay naa ni return sa umaabot nga panahon. Walay presyo ang pag-empower sa mga kabatan-unan o sa mga kadabsuranon nga mga kaubanan nato diri sa probinsya sa Davao del Sur. Kay ngano man ang empowerment sa tao, dako ka nagdibidindo pohon, no? Kung empowered ang tao through sports, mas responsable, layo sa droga, makapanginabuhi og tarong, mas positive ang outlooks kinabuhi, no? Whereas kung atong alang-alangon og kuan ng tao, di nato i-providean og better facilities, basig lahi ang ilang pangunahuna sa ilang umaabot nga kinabuhi labi ng mga batan-on nga malulong sa droga or malulong sa bisyo. Mas nindot man gud ni ingon ani nga world class ang atong ihatag kay para ma-appreciate nila nga giatiman sila sa gobyerno. Correct. I-providean gyud ay may og saktong pasilidad aron mahimo ming mga responsible, empowered and better citizens in Davao del Sur. Meaning to say, ang ato ang approach sa probinsya sa Davao del Sur with the introduction of this massive facility for sports development, we are into holistic human development. Yes, correct. Correct. So, holistic human development man ang atong end goal din eh. So, mo nang wala na to nigitan-aw nga expenses, no? Kumbaga, Investment na to para sa tao. Para sa tao ni kay ang return ani sa umaabot mas dako. Quantum ang return ani. In other words, kung ang tao ato ang natagad ang iyang panginanglanon sa iyang mayong panglawas, nangatagad nato ang panginanglanon. And this is actually the vision of Dudo Cagas. Yes, correct. No? Natagad nato ang panginanglanon sa pagkaon. We have done already that. Yes. No? Natagad nato ang iyang panginanglanon sa pagpaugnat sa kusog. Ang tao maikag badasig nga magbuhat og maayo, dili lamang alang sa kagalingon apan sa katilingban kung asa nahimutang. Yes, correct. Mao gyud na siya ang kuan nato dia bradero. Dako kaayo ang participation sa gobyerno para mulambo ang kinabuhi sa tao. That is why kanang corruption nga kanang trilyones, bilyones ba, sayang kayo na, no? Correct. Para unta na sa mga tao, para sa katawhan na, gitagana na para sa tao niya, waldason lang, sayang kaayo. Attorney, at a very personal level, butlang ko mangutana nimo. By the way, mga kaanyag sa Attorney Gonzales is a protege of the late Governor Dudo Cagas. Nasayod ba mo mga kaanyag sa Attorney Gonzales is personally picked by late Governor Dudo nga mahimong provincial administrator sa Davao del Sur when Sir Jaime Chin retired from the service. Now, at a personal level, attorney, originally it was Governor Dudo Cagas who envisioned this facility nga dapat mapahimutang sa Davao del Sur. Now that it is happening before our eyes, at a personal level, attorney, unsay imong gibati nga kining nga mga butang nga gilantaw ni Governor Dudo Cagas is happening and became real sa ato ang pananaw. Dako kayo ang ako ang kalipay ani na fulfilled pug ko in part, no, kay tungod sa nag-abot man gud ni Dodo samtang gobernador pa siya, usa ni sa iyang mga damgo nga even before period, no, 2010, 2007 kani envision na niya nga mahitabo ning ato ang sports complex, and now nahimo siyang realidad, no, sa hinay-hinay ngadto pila na lang kapanahon mahimo na ning realidad. So dako kayong fulfillment sa akong part, no, isip provincial administrator nga na-continue ni nila Vice Gov Mark nga nahimong governor, siya may ni-succeed ato, no, human ni Gov Dodo, dayon karon si Gov Yvonne. So wala gibuhian sa atong liderato ang vision, ang continuity nga mo maning legacy, continuity man na. So
Mao ni karon nga ni unfold in our very own eyes nga kini na hatagag realization, natagan og katumanan ang mga damgo. So dako kay na kung kalipay nga nahimong kabahin sa mga paningkamot aron mapatuman ang gi-envision ni late Governor Dodo Cagas nga mahitabo alang sa mga Dabsuranon. Wow, very good, no? Very well said, mga kaanyag, on the part of Attorney Herbert Gonzales as protege of the late Governor Dodo. Tungod kay kabahin siya, mga kaanyag, sa pag tinguha ni late Governor Dodo Cagas nga mapatuman ni siya o niya when namatay siya, mga kaanyag, nipuli si Vice Governor Mark as governor, then nahimong gobernador ang asawa niya, karon napadayon ni siya, o wag yun gibuhian ni May Cagas ang handom ni late Governor Dodo Cagas nga makamuntar og pasilidad susama niini alang sa katawhan sa tong probinsya sa Davao del Sur. Attorney, finally, unsay imuhang mga pangagda, no, sa ato mga kabatan-unan nga siguro murag naa na sa boundary o nasa border na nga matintal ngadto paggamit og droga nga dili lang unta sila mo bigay, no, kay ang ilahang tinguha, ilang pagandoy na naman sila mga gymnasium, silang tagstag sa mga barangay, and yet muduga paghihapon, mudango paghihapon ni anang gitawag nato droga. Karon no natin nindot nga pasilidad nga pwede natin ipasigarbos tibok kalibutan. Unsay mo mga pagpangagda og mga pag-agni sa ato mga kabatan-unan, attorney, nga hold on to your dreams, hold on to your aspirations, as one people of the province of Davao del Sur. Sa mga youth nato karon, sa atong mga kabatan-unan nga mga kadabsuranon, pabilin lang ta sa ato ang tinguha unsa man ang ato ang mga damgo sa kinabuhi. Kaya ang inyuhang provincial government of Davao del Sur ubos sa pagpanguna ni Governor Yvonne Ronya Cagas ug ni Vice Gov Mark Cagas, padayong nag-invest alang sa inyong kaugmaon, investing in world-class facilities nga such as this inyong makita in the few months from now, no, pila ka bulan gikan karon mahitabo na kini siya ma-realize na kini siya. So, hold on to your dreams, palayo ta sa bisyo. Kay lisod kaayo kung nanata sa bisyo, mawala gyud ato ang kaugmaon, sigurado gyud ang mahitabo. Unya, unsa naman lay mahitabo sa umaabot nga mga Dabsuranon kung ang ato ang mga kabatan-unan nga mo'y mupuli nato pohon, puro na lango sa bisyo, sugal o whatever nga mga makadaot sa ato ang panlawas o sa ato ang pangunahuna. So, padayon lang ta nga magtinarong, no, kay ang inyong liderato sa probinsya naninguha nga magtarong kutob sa among mahimo, no, nga maka-provide mig proyekto, serbisyo, programa alang sa tanang mga Dabsuranon, particularly sa mga kabatan-unan. Na aning pasilidad gi-offer ni Yvonne ug ni Vice Gov Mark alang kaninyo. Magamit nato ni pohon ug hinaot ato kining pagagamiton aron mahimo kitang mas mapuslanon na mga citizens sa ato ang probinsya sa Davao del Sur, mahimong productive member sa ato ang komunidad. Ugma Damlag. Kana, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Busa mga kabataan, mga kabatan-unan, ng mga taga Davao del Sur, maningkamon ta nga kita mahimong mga maayong ihimplo sa katilingban kung asa kita nahimutang. Gikan din hinanukad sa construction site sa atuang stadium sa Governor Douglas Cagas Sports and Business Complex, nahimutang din sa Barangay Mati dining atong syudad sa Digos. Kauban si Attorney Herbert Gonzales, ang atong Provincial Administrator. Kini inyong higalag alagad sa kanginan, Hero Gustavo Gao Hero Arialiano Ondalok, manamilit yung bingon. Ang panaghiusag panagtambay sa bagatawhang dubawinyo sa bagatan, muitubran sa paglambok pag-uswag nining atong lalawigan alang sa Davao del Sur karon, the Provincial Administrator's Time.